O, saan ka galing, Gab? Nagtatakang tanong nito. May pinuntahan lang, sagot ni Gab. Talaga bang nagbago ka na? Hindi ka naman dating ganyan. Nagpapaalam ka naman sa akin tuwing aalis ka. Ngayon wala ka nang pakialam sa relasyon natin. Kailangan bang bawat kilos ko ay alam mo? Kahit saan ako magpunta, dapat alam mo ba? Hindi pa naman tayo kasal, di ba? Galit na sagot ni Gab kay Jennifer. Kahit na, piyansahin mo ako at nagsasama tayo sa isang bahay. Ba't ang dami nang nagbago sa'yo, Gab? Maiba ka na ba? Galit na tanong ni Jennifer. Ayaw ko muna sanang makipagtalo ngayon, Jennifer. Teka, hindi ko na nakita si Camila ngayon. Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Pagtataka nito. Umalis na siya. Umuwi siya sa kanila para bantayan ang kanyang anak. Dahil yun ang gusto ng kanyang magulang. Paliwanag nito. Ganun lang? Hindi man lang nagpaalam sa akin? Sa lahat ng ipinakita ko sa kanya, ganito lang ang isusukli niya. Gusto naman ni Camila ang magpaalam, kaya lang hindi niya alam na uuwi ka ng maaga. Siguro maghihintay yon kung alam niya, pero kailangan na niyang umalis dahil kailangan siya ng kanyang anak. Pero nagpaalam siya ng maayos sa akin. Sa'yo nagpaalam, pero sa akin hindi. Galit na sabi nito. Kung gusto mo, sundan mo sa kanila at tanungin mo kung bakit hindi siya nagpaalam. Saka umakyat si Gab sa kanyang kwarto. Sinusubukan mo talaga ako, Camila. Sa oras lang na malaman ko kung nasaan ka nakatira. Humanda ka talaga, sabi nito sa kanyang isip. Tumawag naman agad si Gab sa kanyang mag-ina pagpasok niya ng kanyang kwarto. Hello, Gab, nakarating ka na ba sa bahay niyo? Natin, Camila. Bahay natin, kaya lang dumating si Jennifer at nagalit. Dahil nahanap. Hindi daw ako nagpaalam sa kanya at hinahanap ka niya. Tama nga pala. Baka dumating ngayon ang kapalit mo. Tatawagan ko ulit ang agency. Sige na, tatawag na lang ulit ako. Hindi alam ni Gab ay lihim itong nakikinig sa labas. Tinatawagan pala ni Gab ang babaeng yon. Saan kaya binahay ni Gab ang kanyang babae? Hello, ako po yung naghahanap ng katulong. Ngayon po ba papasok yung mag-a-apply? Tanong ni Gab sa isang staff ng agency. Opo sir, pupunta na siya ngayon sa inyo. Sagot ng staff ng agency. Maraming salamat po. Saka ibinaba ang telepono at pumasok si Jennifer. Sinong tinatawagan mo, Gab? Bago mo bang babae? Galit na tanong ni Jennifer. Hindi, may papalit na kay Camila. Ngayon, pupunta ang bago nating katulong. Pwede ba, Jennifer? Bakit palaging mainit ang ulo mo kay Camila? Dahil may nararamdaman akong hindi maganda sa babaeng yan. Baka ang katulong na yan, puntahan ko muna. Mag-usap na lang tayo mamaya. Sana hindi siya kagaya ni Camila. May katandaan ang bago nilang katulong, kaya medyo nahimasmasan si Jennifer. Mabuti naman at hindi siya kagaya ng dati nating katulong. Sige, tanggap ka na, sabi ni Jennifer. Maraming salamat po, ma'am. Pumasok muna sila sa kwarto pagkatapos kausapin ng katulong. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit puro Camila ang naririnig ko? Bakit ayaw mo ba? Di ba siya yung gusto mong katulong? Bakit bigla mo na lang siyang pinalitan? Nakakainis na tanong nito. Alam mo, hindi lang naman ako nagbago sa ating dalawa, Jennifer. Pati ikaw, nagbago ka na rin. Mas gusto mong palaging nagtatalo tayo. Simula nung dumating ka, walang araw na hindi tayo nagtatalo. Kaya sige, maiwan na muna kita at may pupuntahan ako. Inis na inis si Jennifer dahil kahit anong gawin niya, alam niyang lumalayo na sa kanya si Gab ng tuluyan. Manang, gusto ko sanang habang wala ako dito, bantayan mo ang kilos ni Sir Gab mo. Ako na ang bahala sa iyo at may dagdag ang sahod mo. Pero bakit po, ma'am?
Wala ka nang pakialam, basta kung may kahinahinala sa Sir Gab mo, sabihin mo na sa akin. Ayoko nang malihim. Okay ba yon? Nagkakaintindihan ba tayo, Manang? Pagkaklaro nito sa bagong katulong. Opo ma'am, wala pong problema. Sagot ng katulong. Mabuti naman. Habang si Gab naman ay pumunta muna sa mall at nagpalamig, bumili ng mga gamit ni Tintin, mga laruan at damit para kay Camila. Si Jennifer naman ay bumalik sa kanyang trabaho. Pag-uwi pa lang ni Gab sa kanyang bahay ay iniwan muna niya sa sala ang mga pinamili nito, mga laruan, gamit at iba pang binili nito. Dahil tiningnan muna nito ang storage room kung saan doon niya inilalagay ang mga ito para madala pagpunta niya sa kanyang mag-ina. Habang ang katulong naman ay lihim na tiningnan ang laman nito. Laruan gamit ng babae. May anak ba si Sir Gab? Bakit may mga laruan siyang binili? Sabi nito sa kanyang isip nang napagtanto nito na pabalik na ang kanyang amo ay bigla itong tumayo at nagkunwaring walang pakialam. Amanang, tinitingnan mo ba ang nasa loob nito? Tanong ni Gab. Hindi po sir, naglilinis lang po ako dito sa sala. Sagot ng katulong. Mabuti naman Manang. Huwag mong pakikialaman mo ito ha? Opo sir. At pumunta na sa storage room si Gab para ilagay ang pinamili niya. Pag-uwi ni Jennifer ay tinanong niya agad ang kanyang katulong habang si Gab ay nasa loob ng kanilang kwarto. Yaya, may napansin ka bang kakaiba sa Sir Gab mo? Tanong nito sa katulong. Meron po ma'am, kanina lang po ay lumabas si Sir at may binili sa labas. Sabi nito pero sa sobrang takot ng katulong ay di muna nito sinabi ang totoo kay Jennifer. Bakit parang takot na takot ka? Anong binili niya? Tanong nito. Tiningnan ko po ma'am, mga gamit lang po ni Sir. Ganun ba? Ang dami naman niyang gamit. Kailan pa siya bumili ng mga gamit niya nang hindi ako kasama? Sabi niya sa kanyang isip. Sige ma'am, mas tatapusin pa po akong trabaho. Paalam ng katulong bago bumalik sa kusina. Kaya nang pumasok ito sa kwarto ay pasimple nitong tinanong kay Gab. Mahal? Gusto mo bang bumili tayo ng bago mong damit? Ha? Madami pa naman akong damit, Jennifer. Hindi ko pa kailangan, sagot nito. Ganun ba? Okay. Hindi nga damit niya ang binili niya. Alam kong hindi nagsasabi ng totoo ang katulong. Sabi na naman ito sa kanyang isip.